Okay na. Yes, VP Inday Sara Yes. Duterte, magandang hapon ma'am. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine ma'am, especially looking at the future President of the Republic of the Philippines. VP Inday. Wala impeachment. VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. At least siguro mga 95% of the conversation was about politics. And then nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Thank you, ma'am. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, na question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors, ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair. Dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin, katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga, na they are very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements, ma'am, about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganon nga yung objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment.
At hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Hindi mainly kasi politics yung napag-usapan. So hindi namin napag-usapan yung physiotherapy, pero kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain at nagbibigay ba sila ng Filipino dishes? Sabi niya, meron daw mga binibigay na almost tastes like Filipino dishes, kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee ang culturally appropriate food. And then he said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At sabi ko, nag-serve ba sila ng munggus sa iyo? And then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus nakain ko na noon. And then he said na ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung mongoose, the hayop, the animal. Yeah. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yon. And then he said na pag sa Pilipino, pwedeng kainin yon, mongoose. So, Ma'am, if there's one thing na you're very proud of na trait ni PRRD na nakuha mo, what is it? Ano bang traits ni PRD? Ano ba mga traits ni PRD sa ilaw? Not bending to foreign powers, for example, the independence that he has. Dapat naman kasi talaga yon na hindi lang para sa president, hindi lang dapat sa vice president, kahit ordinary Filipinos. It is enshrined in our constitution, no, that we should have an independent foreign policy na hindi kinikilingan o hindi pinapaboran ang kahit sino except ang interest ng Philippines and the Filipino people. Just to conclude the conversation, Conclusion ma'am. na kaagad. Hindi pa di ay. What is the... Sorry, ma'am. Sorry. I mean, nagbiyahe kami na 14 hours. Sorry, Plus ma'am. 4 hours papunta dito para bisitahin ka. Ma'am, VP Inday, is there something that PRRD wanted to share to the supporters na hanggang ngayon, ma'am, hindi talaga natitinag? Oo, minention ko yan siya kanina, no? Sabi ko kahapon, there must have been more than 15 or more than 20 na nandito sa Duterte Street kahapon. And sabi niya, yun yung sabi niya, paabot mo lang sa akin yung message na mahal ko ang Pilipinas, mahal ko kayo.